Hello Captain fans! Kakulitan ni Alden at saka ganito ka mapagmahal si Sir Alden sa kanyang mga kaibigan. Yan at marami pang items mga kasombreros. Unahan ko itong video ni na Ma'am Ay de las Alas at saka ni Sir Alden, no? Na kung saan ay ang kulit-kulit ang kulit-kulit na para magnanay nito. Kasi nga nagkasama sila diba di ko, parang sa Battle of the Judges yata. Pero since pareho silang GMA Sparkle Artist Center na artista ay para magnanay na ang dalawang ito. And yun, dito ay sa sa Sparkle 30 na concert nga nila mga kasombreros na may mga babies, no, na gustong magpa-picture sa kanila, tapos nagyakap pa ng dalawa. Ang kulit-kulit ang dalawang to, no, kasi para kunwari ayaw ni Ay magpalapit kay Alden, tapos magigigil si magigigil si Ay kaya Alden. Ang kulit, parang yung parang magnanay o parang magjowa na nagigigil. Sobra na, walang boundaries ba, parang kahit sa public sila ay nagkukulitan ang dalawang ito mga kasombreros. Sobrang nakakatuwa at nakaka-good vibes lang talaga. Tapos si Ma'am Ay yata dito yung next na magpa-perform. Tapos ay naka-costume pa si Ma'am Ay. Pero dapat si Ma'am Ay, no, parang yung costume kasi minsan talaga parang kita na yung kaluluwa na ko, ewan ko. Ewan ko dito kay Ma'am Ay. And then ito, may surprise or bigating guest din pala Sir Alden sa dito sa kanyang fan meet or ultimate fan meet mga kasombrero sa December 13. So itong Cup of Joe, sikat din to, no? Ito yung magiging niya, parang isa sa mga guests mga kasombreros. So todo suporta din ng Cup of Joe. So ARXV guest. So ito po ay confirmed din. Pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram at pinost din ng Myriad Entertainment sa kanilang Facebook page mga kasombreros. So the Alden Richards Ultimate Fan Meet ARXV moving forward, Cup of Joe. So sikat din na ito ngayon na male dance group mga kasombreros, itong Cup of Joe. And then ito, sobrang sweet ni Sir Alden dito. Nagbigay siya ng cake kay Christopher Martin. Sabi niya dito ay June ang tawag niya kaya, no. Sabi niya, happy birthday June from RJ. Ito Christopher's birthday mga kasombreros. Alam naman natin si Christopher Martin ay kabali-bali niya talaga ito. BFF nito mga kasombreros kasi nagkakasundo sila sa athletics, no, sa biking. Talagang si Christopher Martin ay triathlete na to dati parang nagiging second placer or nanalo nito si Christopher Martin na dati, sabi ni Sir Alden, no, sa kanyang interview, na atleta. So parang si Christopher Martin ang isa rin sa mga tumulong sa kanya at nag-encourage na maging athletic or maging physically fit mga kasombreros. So sabi niya dito ay I love you, thank you Alden Richard 02. So pero I love you si Christopher Martin mga kasombreros. Tapos kulay dilaw, no, na parang hindi siya parang dilaw, orange, peach, blue, yun yung combination ng cake mga kasombreros. Grabe, no? Iba ang Alden Richards mga kasombreros. Talagang sobrang dami ng kanyang kaibigan. Siguro minsan ay nakakalimutan ng iba, pero ang mga close talaga sa kanya ay hindi niya nakakalimutan mga kasombreros. So and may singit ko lang, no, kasi may mga nagsabi na dun sa may ginawang video ni Sir Alden sa may kanyang 15th anniversary nga mga kasombreros, bakit daw wala yung Hello Love Again, no, Hello Love Goodbye lang. So ang naisip ko doon, kasi dalawa na, di ba? Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again. So siguro yung pinakauna na lang yung kinuha ni Sir Alden talaga, which is Hello Love Goodbye. And para sa akin, hindi totoo yung chismis na
parang nagkakantakuhan, yung sinasabing user si Alden and so on, mga kasombreros. Kasi nung tinanong si Sir Alden, di ba, na tawag dito na kung gusto niya pa makatrabaho si Ma'am Catherine sa mga future projects, and wala siyang pagdadalawang isip na sinabi niya, yes, pag may pag may project, pag may item, pag may basta go na go si Sir Alden, mga kaso. So hindi totoo na nagkatampuhan sila or may issue and so on. So hindi tayo naniniwala sa chismis, basta nanggaling sa bibig mismo ni Sir Alden ay doon tayo mas maniniwala, mga kasombreros and mga ka-fanatics. And yung mga chismis na yan, yung mga issue minsan lumalawak lang kasi nga ginawa ng isa, hindi naman totoo, tapos kinalat ng isa, so hindi naman din totoo. So hanggang sa naging laman na siya ng social media, mga kasombreros. So para sa akin yun po, pero kung kayo, kung paniniwalaan niyo po ay ganon, so nasa sa inyo na po yun, mga kasombreros, and mga ka-fanatics. So ayun, and then yun si yung isang admin na nag-share ng picture ni Sir Alden at saka ni Christopher Martin na best friends for life. Ito si Christopher Martin, tatay na nito si Christopher Martin meron na rin siyang baby, mga kasombreros. And then ito, so nag-post pala yung hindi ko nasama ito, yung kay Ma'am Catherine, pinost pala yung sa Dreamscape Entertainment. Kasi yung nakalap ko na mga pictures ay parang paisa-isa, Dreamscape pala, ito yung kanilang caption noong pinakaunang taping nila. And we're rolling, sabi niya dito. Tapos may emoji, may star ang mata. Tapos may camera. Tapos may first taping day of Catherine Bernal, James Reid and cast, or the cast of Someone Someday with direct Chad Vidanes. Okay. So Chad Vidanes, baka ito na. Alright. So baka ito. Ito yung relative din ng ni Ma'am Cory Vidanes, or ng husband ni Ma'am Cory Vidanes, mga kasombreros. So coming soon. Tapos yung mga pictures nga na kuha doon sa kanilang taping, mga kasombreros. So si direct Chad Vidanes. So baka baka relative ito ni Ma'am Cory Vidanes, mga kasombreros, kapamilya niya, mga kasombreros. And then ito, next item natin, mga kasombreros. So hindi ko nito nasama, yung kay direct Chad Vidanes at saka yung parang may siya, tinitingnan niya si James Reid, mga kasombreros. So umaanggulo siya. Hindi ko alam kung ito si direct o baka part lang ng kasi si direct Chad Vidanes parang siya wait. So si direct Chad Vidanes. So hindi ko alam kung maliit na tao si direct Chad or itong bald-headed, mga kasambreros. So baka ito nga siya, si direct Chad, mga kasambreros, but correct me if I'm wrong. Tapos itong isa na hindi ko na isama nung nakaraan ay si Ma'am Catherine, parang nakuhaan siya na may isang kasama dito na may glasses at saka may tattoo, mga kasambreros, na parang naka maroon, violet, or itong kanyang damit, mga kasambreros. So part pa rin ng kanilang taping ito, mga kasambreros, And then ito, next item natin, si Ma'am, meron siyang picture si Sir Alden or kay Ma'am dito, kagabi niya pinost. So yun, parang nagpa-picture siya. But correct me if I'm wrong, parang ito ay part ng kanilang Alpha Pro Dog Food na shoot, mga kasembreros. So si Ma'am na nagpa-picture dito ay si Ma'am Nol Aquino. So sabi niya, Nol Aquino is feeling joyful, feeling starstruck after finally meeting one of my favorite celebrities. So yun, si Ma'am Nol Aquino. Tapos naka-blue dito si Sir Alden naka-light blue. Tapos naka-white yung t-shirt. Pero palagay ko parang siya. Kasi ito yung pero malaman din natin yan. O baka dun sa isa nilang shoots na ginawa mga kasembreros. Kasi itong kulay ng damit, parang ito yung nasa Alpha Pro Dog Food Pero malalaman din natin yan sa mga susunod na araw, mga kasembreros. And then ito, last item natin ito, mga kasembreros. Of course, yung dito, yung Pinoy News Central ay nag-post or pinost nila si Sir Alden Richards and then si Ma'am Marian Rivera at saka si
Dingdong Dantes na parang na-feature lang nila 2 days ago pa ito, pero hindi ko na isama mga kasembreros, no. Parang na-feature nila yung tatlong ito, no, sina Sir Alden, Ma'am Marian at saka Sir Dingdong, na napasama sa 10 of the most influential celebrities of the year ng Edu Circle Awards, mga kasembreros. So, 3 of GMA's biggest stars, Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera, pasensya na po kayo sa nagpupukpok, no? Primetime King Ding Dantes and Asia's multimedia star Alden Richards were honored at the 11th Eduk Circle Awards, earning spots among the 10 most influential celebrities of the year. So, 7 yata ay nasa ABS-CBN, no? 3 yung nasa GMA. The Kapuso Royal Couple, Marian Dingdong, personally attended the ceremony held on October 11 at the University of the Philippines, Diliman. So, hindi ko alam bakit late nila na-feature, no? Minsan ganun eh. The Eduk Circle is dedicated to advancing communication practices across various academic disciplines. So yun po, congrats again kay Sir Alden Richards at saka sa Dong yan. Alright, so yan lang sa ating Captain items, no? Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is November 21, 2025. Friday na po mga kasembreros, no? Isang araw na lang, ngayong araw na lang ay weekend na naman mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros sa kapupulutan natin ng aral. Ang title po ay Sa Ilalim ng Araw. Ecclesiastes chapter 10 verse 5. There is an evil I have seen under the sun as an error proceeding from the ruler. So ito po ay si Haring Solomon, no? Nagsulat po ng Book of Ecclesiastes at saka Proverbs. So, ang Ecclesiastes at saka Proverbs, mga kasembreros, parehong nasa lumang tipan, nasa Old Testament, mga kasembreros, at parehong isnulat ni Haring Solomon, the wisest king ever lived. So, ito po ay patungkol, no, sa kanyang nakita. Since hari siya, no? Hari si King Solomon, mga kasembreros. So, he knew everything. Kung ikaw may nasasakupan, kung ikaw ay isang hari, isang leader, isang pinuno, marami kang issues na kinakarap araw-araw. So, bilang ilang taon na kanyang pamumuno ay marami siyang natunghayan na mga situations, mga circumstances, mga kasombrero sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito, mga kasombreros. So, ito po ay isang profound, isang napakalagang experience and observation ng isang leader, mga kasombreros, na kung saan ay yung kamalian, yung mistakes, yung failures, yung disappointments ay po pwedeng manggaling sa isang leader, sa isang tao, mga kasombreros, that everyone can commit mistakes, mga kasombreros, kahit na nasa posisyon ka. But iba po yung pagkakamali kasi na inulit-ulit tapos nasadya, mga kasombreros, no? Kaysa doon sa sa pagkakamali na parang once mo na na-commit tapos hindi mo sinasadya. So iba kasi yung talagang intentional na pagkulimbat ng pera, for example, intentional yung paggawa mo ng masama, yung pang-aapi, and so on, mga kasombreros. So yun po siya. So the author traditionally thought to be King Solomon highlights a specific evil or error he has witnessed in society. This verse draws our attention to the consequences of misguided leadership. So ito relevant ito, mga kasombreros. Misguided leadership. So hindi siya nag-guide ng tama. Ibig sabihin, imbis na tama ang gawin, imbis na tama ang plano or desisyon, ay wala, no? Puro kamalian, mga kasombreros. And na-witness niya ito because yung isang mayor or isang barangay captain, may mga experiences at saka na-observe din yan sila, mga kasombreros, sa kanilang nasasakupan because they lead, no? Mga pinuno sila, whether small or big na community. Kasi dati talagang si Ma'am Miriam Defensor Santiago, naging RTC judge, no? So, sabi niya, parang yung experience niya na yun, nagamit niya rin yun nung, since abogada siya, no? Yung experience niya na yun ay nagamit niya sa Senado and so on. So, kung kaya iba talaga yung nag-observe ka talaga. Kung ikaw ay leader, kung ikaw ay may posisyon sa isang community, mga kasombreros, dapat ikaw ay observant. So, kumbaga pa, nakaka-learn ka doon, mag-guide ka ng tama. Hindi ka mami-misguide, mga kasombreros, because
ginawa mo ang tama, no? You're well guided mga kasombrero, especially when those in positions of authority misuse their power or make poor judgment. So yung talagang ito ay relevant mga kasombrero, no, sa atin kapag poor judgment, kasi malaking responsibility, no? When you're a public servant, hindi lang sarili mo ang hindi lang sarili mo ang iniisip mo. You are thinking and you're after of the welfare of the people. Kasi nga binigay mo ang sarili mo sa public service. So ganun siya mga kasombreros. Ang public servant na iniisip ay kanyang sariling kapakanan ay hindi pwedeng maging public servant because sa pangalan pa ng posisyon nila na public servant, pinapasahod sila at saka binabayaran ng mga tao. They chose by the people, they were elected by the people. So tama lamang na ang tao po ang kanilang paglilingkuran because they were voted by the public, and yung publiko, no, yung mga taxes, ang tao ang nagpapasahod sa kanilang mga kasombreros. So nag-iiba lang kasi ang takbo ng panahon, ang takbo ng isang leader, ng leadership kapag ang isip nila ay ako to no, kapag may sila akong desisyon, walang affected, no, hindi nila iniisip na bawat desisyon nila, bawat plano nila ay may maapektuhan, may ma-impactan mga kasombreros ba. So ganun po siya, and yun, napakahalaga mga kasombreros ng ating mga leader ay well guided at righteously guided mga kasombreros. This concept resonates with us today as we observe various leaders in different sectors such as politics, business, and religion. So, hindi lamang siya applicable sa politics pero sa religion, no? Sa business, lalong-lalo na because bilang ikaw ay chief executive officer, for example, or you are the manager, or you are the head of the family, no? The basic, the smallest, and yet the most significant group in this society, the family mga kasombreros, ay dapat merong guidance ba ng Panginoon, divine guidance mga kasombreros. We often see individuals rise to power only to misuse it. Ito po, hindi ko po ito yung definition talaga ng verse na ito ay hindi ko nahimay-himay mga kasombreros na very relevant pala ito talaga, no, sa ating gobyerno sa ngayon. So sabi dito may mga individuals down na pag nasa kapangyarihan na naboto na ng tao ay mini-misuse, no, kung kapag ginagamit nila sa mali yung kanilang power at katungkulan, leading to a chain of negative effects. So domino effects yan, no? Tingnan natin yung nangyayari sa ating gobyerno. Kamali ang isa, damay-damay na lahat mga kasombreros. So may impact ang bawat kilos sa bawat isa. This verse serves as a warning to both leaders and their followers about the importance of accountability in leadership. So talagang pinapalo tayo parati at nire-remind nitong accountability mga kasombreros. So kahit na sa ating sariling pamumuhay, accountability, responsibility, being guided by the Lord, by the teachings of God in the Bible mga kasombreros, mahalaga ito, no? Talagang mas malaki lang yung responsibility at impact kapag nasa public servant ka or may organization ka na belong, let's say sa religion, sa business, and so on. So mas malaki kasing impact doon kasi corporate yun, no? Maramihan, especially sa ating bansa. It inspires us to think carefully about how to choose to lead and to the principles we stand for as a community. While it's easy to place all the blame on the leaders for their mistakes, it's essential for us as citizens to hold our leaders accountable and work collaboratively towards better decision making. So yun, may kasalanan ng ating gobyerno pero tayo din bilang mamamayan na meron tayong sense of responsibility din toward being a citizen of our country mga kasombreros. Pero sa ngayon talagang grabe ang impact ng corruption, no? To understand Ecclesiastes 10 verse 5, we must consider the broader context of the book of Ecclesiastes. This book is filled with reflection on life, wisdom, and the human condition as experienced by the writer. It addresses various themes such as the meaning of life, the pursuit of happiness, and the importance of wisdom and navigating life's challenges. So ito mga kasunod, sa ilalim ng araw, ang dami kasing nangyayari when we say sa ilalim ng araw, nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Hindi pa tayo lumisan mga kasombreros. So kung kaya si King Solomon bilang siya isang leader,
ay kumbaga pa naging example din siya na dapat ang isang leader ay may divine fear, no? May takot sa Panginoon at may kaalaman, because King Solomon ay naging hari, naging leader ng Israel, mga kasmeros. And when God asked him na kung anong gusto mong magkaroon, hindi siya, nung nag-pray siya, hindi siya humingi ng fame, no? Hindi siya humingi ng power, hindi siya humingi ng influence, hindi siya humingi ng position, but he asked only for wisdom. Okay? Talino, mga kasembreros. Kasi yung knowledge is power. Totoo talaga yung mga kasembreros, yung alam, ang kapapalamang ang may alam. Totoo po yun, mga kasembreros, kasi kahit saan ka magpunta, kung dala-dala natin yung ating isipan, yung ating utak na may kaalaman, ay magagamit natin ito saan man tayo mapunta, no? Kahit sa ibang bansa ka man, kahit nasa farm ka lang, mga kasembreros, no? Magagamit natin because dala-dala natin, mga kasembreros, ang kaalaman. Contentions of authority and errors and the errors entailed illustrate how our perspectives on power and leadership can often be flawed. This acknowledgement involves recognizing that rulers can misstep, and acknowledging this reality is a vital aspect of growing in wisdom. So, tama naman, no? Since nagkakamali sila, mga kasembreros, normal yun. Okay? Normal yun, mga kasembreros, because humans are subject to human error. Pero kapag intentional na nga, at saka paulit-ulit, no? Yun talaga, mga kasus, kapag paulit-ulit siya, ay talagang yun na yung hindi ka tanggap-tanggap, mga kasus, lalo na when it comes to accountability, mga kasembreros. They have to akuin nila yung responsibility, at saka akuin nila yung kanilang pagkakamali, and they must be held accountable, mga kasembreros. As we read further into Ecclesiastes, we find the author constantly reflects on how irrelevant earthly pursuits are in comparison with heavenly wisdom. Thus, our understanding of leadership also involves realizing that relying on human leaders alone leads to futility without the guidance and insight from God. So, useless yun, na leader ka lang, tapos you don't have wisdom from God, no? Wala kang alam sa katawan ng Biblia, because lahat ng moral principles, lahat ng moral laws, lahat, pinaka-basis ang Biblia. So kasi kapag hindi natin alam ang tama, diba? Ano yung mali, ano yung tama, ano yung pwedeng gawin, ano yung hindi pwedeng gawin. So dun din naman galing ito lahat-lahat, mga kasembreros. Ang batas natin ay nag-originate talaga lahat-lahat sa Biblia, because yun yung pinakauna na pinaka-standard na basis, mga kasembreros, yung Biblia. So na-revise, pero yung pinaka-ugat at pinaka-root ng tag dito ng moral principle at basis ay yung Holy Bible, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Naman po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, no? Na nagmula po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.